Praise the Lord and a blessed day po sa inyong lahat. I am sure you will agree with me na kailangan po natin ng self-discipline sa pag-exercise. Kasi kahit alam natin na napakarami nating benepisyo na makukuha sa pag-exercise, lumalabas talaga na hindi ito sapat na motivation para sa atin. Pero kung iisipin po natin at gagawin nating act of worship ang pag-exercise, naniniwala po akong mas nagiging personal ang dating nito sa atin at mas lumalalim po yung ating motivation. You now have the power to glorify God by moving your body. So ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay Faith and Fitness. At meron po akong ilang bagay na gusto pong iwanan sa inyo na dapat nyo pong tandaan. Ang unang-una, your body is the temple of God. Your body is the temple of God. Doon po sa unang Korinto, chapter 6, verse 19 to 20, nasusulat po, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your body. Hindi ko po alam sa inyo, pero hanggat maaari, ayaw ko po nanghihiram ng gamit ng iba. Nahihiya po ako Baka kasi masira ako o baka kaya ay mawala ko. Pero kung talagang kailangan ko talagang manghiram, iniingatan ko po itong mabuti nang higit pa po sa pag-iingat ko ng sarili ko pong gamit. At kung isosoli ko po ito, tinityak ko rin po na isosoli ko po ito sa maayos na kalagayan. Ngayon gusto ko po sanang sabihin sa inyo na ang ating pong katawan ay hindi po natin pagmamayari. We have been bought by a price. Binayaran na po ni Jesus, tinubos niya, hindi lamang po ang ating kaluluwa, kung hindi ang ating pong mga katawan. At hindi lamang yun, kung hindi ang ating mental at ang ating pong espiritu. Kaya ang the best way na nakikita ko po para mapangalagaan din natin ang ating katawan, maingatan po natin ito, ay sa pag-exercise. Nang sa ganun po, maparangalan natin ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating katawan. Hindi tayo magagamit ng ating Panginoon kung tayo po ay sakitin. Of course, magagamit din, pero hindi to the max, di ba? Iba pa rin kapag talagang alam mo na malakas ka, masigla ang katawan mo, talagang maresistensya ka, at hindi ka sakitin. Ngayon, tatandaan din natin na ang ating katawan nga po ay pinananahanan na ng Holy Spirit. Simula po nung tinanggap natin si Jesus bilang ating pong Lord and personal Savior, nanahanan na po sa atin ang banal na Espiritu. Kaya dapat po talaga pahalagahan natin, pakaingatan po natin ang katawang ito. Ang pangalawa po na gusto ko pong iwan sa inyo ay run for the prize. Run for the prize. Doon naman po sa aklat ng 1 Corinthians chapter 9 verses 26 to 27, ito naman po ang sinasabi, therefore I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. No, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Ang dahilan ng iyong pag-exercise, dapat mahalaga yan sa iyo. Dapat importante. Ang gumaan ng iyong timbang, lumitang iyong bewang, ay magandang motivation para sa atin. Pero wala nang masigit pang motivation kung hindi ang mag-focus tayo kay Jesus at maparangalan natin si Jesus sa pamamagitan ng ating pong katawan. Ang paglalaan natin ng oras sa pag-exercise para maingatan po natin ang ating katawan ay hindi po pagsasayang ng oras at ng lakas. Ito po ay investment natin sa ating sarili upang mas makapaglingkod po tayo sa ating Diyos na buhay. Pangatlo, do it all for the glory of God. Do it all for the glory of God. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, nasusulat, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Yung paglilinis ng bahay, yung pagwawalis sa bakuran natin, yung paglalaba, pagluluto, pamamlansya, paghuhugas ng pinggan, yan po ay hindi lamang tungkol sa gawaing bahay. Pag ginagawa po natin yan, actually, pinangangalagaan natin ang ating buong sambahayan. Bawat aspeto po, bawat detalye po ng ating buhay,
pwede pong magbigay ng glory sa Lord. Kasama na rin po dyan ang pag-exercise. Okay? Huwag mo lang itong gawin para sa iyo, sa makapamilya mo, o para lumit ang tiyan mo, o para gumaan ang timbang mo. Gawin mo ito for the glory of God. At pag ginawa mo yan for the glory of God, mapapansin mo, mas lalong ginaganahan ka sa pag-exercise mo. Ginaganahan ka sa kung ano man ang ginagawa mo. Kasi alam mo, hindi mo ito ginagawa para sa tao. Ginagawa mo ito para sa Diyos. Ang pang-apat, work vigorously. Work vigorously. Doon naman po sa aklat ng Proverbs chapter 31 verse 17. She sets about her work vigorously. Her arms are strong for her task. Hindi nga ba't pag nag-exercise ka, lumalakas ang resistensya mo at gumagaan ang katawan mo at bumibilis ang pagkilos mo? Hindi ka na madaling mapagod. Hindi ka na basta hinihingal na halos lumawit ang dila mo kahit natatatlong hakbang pa lamang o baitang pa lamang ng hagdan ang inaakyat mo. Di ba? Kaya sabi nga ng iba by galaw-galaw para hindi ma-stroke. Di ba? Magbuhat-buhat din po tayo kahit mga simpleng bagay lamang. Kasi in so doing, nagiging firm po yung ating mga muscles at hindi basta lumuloy-loy. Ang number 5 po, I can do all things through His strength. Sa Philippians chapter 4 verse 13, nasusulat naman, I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi naman po talaga maikakailang mahirap po yung mag-exercise Kaya nga po walang basta tumatagal dyan because it really requires a lot of discipline. At syempre, tulong po ng ating Lord. Disiplina, kontrol sa sarili ang kailangan para makapagsimula. At lalong higit, para matapos po natin yung full workout. Napakahalaga po nun. Pero, kung hindi mo na ipupush yung sarili mo, wala rin talaga mangyayari. Kung iisip mong hindi mo kaya, well, magpahinga ka. Di ba? Magpahinga ka muna for a while, and then you ask strength from the Lord, at ibibigay niya sa iyo ito. Always remember, without God, you cannot do anything. But with God, you can do all things. I can do all things through Christ who strengthens me. Ang number 6, renew your strength. Renew your strength. Sa Isaiah chapter 40 verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Nakakapagod mag-exercise. Parang ang hirap talaga mag-exercise. Pag napagod ka, magpahinga ka, di ba? At pag nagpapahinga ka, nare-regain mo yung lost energy mo. Nare-regain mo yung lost strength mo. Hanggang sa mamaya, mapapansin mo, bumabalik na yung sigla mo, yung lakas mo. At ito pa, pati resistensya mo, nadadagdagan po yan. Pang-7, ito na po yung last, train for godliness. Train for godliness. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 8, nasusulat naman po, for physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Kapatid, tandaan mo ito. Ang relasyon natin sa Diyos ang dapat maging pangunahin at pinakamahalaga sa buhay natin. Ngunit huwag nating baliwalain ang unang bahagi po ng verse na ito, kung saan nasusulat, for physical training is of some value. Kaya, huwag mong isipin walang kabuluhan ang pag-exercise. We need it. Our body needs it. Mabigat ang pakiramdam ng isang taong hindi nag-exercise. Laging tinatamad. Hirap na hirap kumilos. Now, science and scripture alike recognize the importance of exercise in your life. Science and scripture, pareho nilang nire-recognize yung kahalagahan ng pag-exercise natin sa atin pong buhay. Yung mga taong batak ang katawan, I remember po, nagpunta po kami ni JC sa Taysan. Meron po kaming na-meet doon, 70 plus years old na lalaki. Galing daw po ito sa bundok, nangumpay. Ilang sako ng, kumbaga, kinumpay niya, yung nasa balikat niya. Hindi ko kaya yon sa totoo lamang Pero siya parang easy lang sa kanya yung pagbubuhat. Why? Kasi batak ang katawan niya.
Yung walking pa lamang is good enough na pag-exercise. Maganda na pong klase ng aerobics yan, kapatid. So, hasain natin ang ating mga sarili o sanayin po natin ang ating mga sarili sa pag-exercise. Makakabuti po ito sa atin at yung mga taong talagang batak ang katawan, hindi basta tinatablan niya ng sakit at karamdaman. Okay? So, tayo po'y manalangin. Heavenly Father, kami po'y lumalapit sa iyo sa sandali pong ito at nagpapasalamat po kami sapagkat nais mo, O Diyos, hindi lamang yung faith namin ang ma-exercise, kung hindi maging ang aming mga physical bodies. Salamat po ng marami. Ikaw po ang malugod sa amin pong katawan. Kaya muna yung katawan po namin ay patuloy po namin i-offer sa iyo as a living sacrifice. Nang sa ganun, Panginoon, mapapurihan ka namin, maparangalan ka po namin through our bodies. Lord, salamat po. Patuloy mo kaming ilayo sa sakit at karamdaman. Bigyan mo kami ng kalusugan at kalakasan ng pangangatawan. Lord, ingatan mo rin po ang bawat isa against this virus, COVID. Salamat po, O Diyos, sapagkat wala isa man sa amin ang magkakaroon ng sakit na ito. Ingatan mo po sila sa kanila pong mga nilalakad sa araw-araw at bigyan mo po ng karunungan ng bawat isa po sa amin. We continue to praise your holy name. In Jesus' name, O Lord, we pray. Amen and amen and amen. Glory to God. Hallelujah. Now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. And may the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Glory to God. Amen.